Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa atin lahat. Muli po tayong nagbabalik. Ngayon ay magbabahaging muli ng panibagong video dito sa ating channel. Tungkol dito sa isang pagpapahayag ng ating pangalawang Pangulo sa kanyang pagtakbo sa 2028 election. Na sa kabila ng mga kontrobersyal sa kanya, kabi-kabilang impeachment complaint. So bago tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na po ang ating channel. Ang pagpapahayag ng ating pangalawang Pangulo tungkol sa kanyang pagtakbo sa 2028. Napakaaga ng di natin alam kung ano itong naisipan ng ating pangalawang Pangulo at bigla siyang nagpahayag ng announcement na ito na sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential election. At mukhang maraming nagkukunwari at marami rin ang totoo dito sa mga pangyayari na ito. So may mga video tayong ibabahagi sa inyo kung saan ay mga komento lalo na ng ilang mga opisyal ng ating gobyerno, ng mga congressman na talagang medyo yung iba medyo talagang hindi ko alam kung ano ang kanilang reaction, pero itong isang ito medyo kalmado ang reaction nito kung ating papakinggan ang kanyang sinasabi dahil ito'y alam kong isa rin ito sa mga hindi kaalyado ng ating pangalawang Pangulo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag dito sa video na ito. Ito pong impeachment complaint na ito is not about, gusto ko pong sabihin sana na ito pong impeachment complaint na ito is not about 2028. Ito po ay 2026, no? Kung halimbawa ang Vice President po natin ay talagang pwede pa po siya manungkulan sa pangalawang pinakamataas na office ng ating bayan, no? Yung kanyang candidacy announcement ay hindi po ini-erase dito ang tinatawag natin accountability. Running for president is not a defense to grave allegations. Kaya palagay ko, alam din po ng mga congressman yan, I do not want to preempt the situation, pero sa akin po hindi masyadong naka-apekta yung kanyang pag-pronounce na siya tatakbo. Sa akin hindi ko alam sa ibang congressman. So okay, bago matransmit sa Senado yan, syempre pagbobotohan pa rin po ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. So, tingin nyo, kumbaga, magiging hadlang. Syempre, may mga political ambitions din po, may mga plano na, positioning na sa 2028. So, anong tingin nyo po kung maka-apekto, sa ganito, kung maka-apekto nga sa impeachment complaint sa pangalawang Pangulo? So ayun nga dito kaya Congressman Abante ay hindi siya apektado sa ginawa na ito ng ating pangalawang Pangulo, na kung saan ay nagbigay pahayag siya sa kanyang pagtakbo sa darating na 2028. At sabi nga ni Congressman Abante ay hindi siya hindi siya apektado o nagulat o kung ano man ang kanyang nabanggit hinggil sa pagpapahayag ng pangalawang Pangulo. So tingnan natin at tuloy natin yung kanyang pagbabahagi. There are about 310 o 11 na congressman, no? When we yung bang filed the impeachment of the Vice President nung una, about 250 ang pumirma ay ang kailangan po lang dyan ay 1/3 lang yan, siguro 105 ang kailangan dyan para pumasok na sa impeachment court yung Senado, yung impeachment complaint.
Well, gusto ko pong sabihin sana na ito pong impeachment complaint na ito is not about 2028. Ito po ay 2026, no? Eh kung halimbawa, ang Vice President po natin ay talagang pwede po siya manungkulan sa pangalawang pinakamataas na office ng ating bayan, no? Yung kanyang candidacy announcement ay hindi po ini-erase dito ang tinatawag natin accountability. Running for president is not a defense to grave allegations. Kaya palagay ko, alam din po ng mga congressman yan, I do not want to preempt the situation, pero sa akin po hindi masyadong naka-apekta yung kanyang pag-pronounce na siya tatakbo. Sa akin hindi ko alam sa ibang congressman. Oh, so, okay, bago matransmit sa Senado yan, syempre, So, yun nga, hindi siya apektado pala sa pronouncement ng pangalawang Pangulo na tatakbo sa 2028 election. At ang pinag-uusapan dito ay yung impeachment complaint pa rin sa pangalawang Pangulo. At yun nga, sabi niya hindi yun bahala o hindi nakaka-apekto yung pagpapahayag ng pangalawang Pangulo para matigil yung impeachment complaint against sa kanya. Yun ang nakikita nating pagpapahayag nitong si Congressman Abante. So talagang hindi ko rin alam bakit nagpahayag ang pangalawang Pangulo na napakaaga pa para sabihin yung kanyang pagtakbo. Ano kayang meron at bakit niya agad nagpahayag samantalang kung atin rin namang iisipin yun din nga ang karaniwang idinadahilan ng mga ilang netizen o sinasabi ng mga netizen, kaya nga daw talagang tinitira itong si pangalawang Pangulo para hindi siya makatakbo sa 2028 election. Kaya binabanatan siya ng mga complaint na ito na kung ating titingnan ay mukhang nasupport impeachment complaint na itong kanyang kinakaharap ngayon. Ito yung basahin natin itong text news na ito. Tingnan, isang maikling tugon ng pinos ni Senator Bam Aquino bilang sagot sa posibilidad umano na kanyang pagtakbo bilang Vice Presidente ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang pangalan ni Aquino na salumutang matapos ang kumpirmasyon ni Duterte sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Nauna nang nabanggit ni Senator Risa Ontiveros na posibleng sa katapusan ng taon o sa umpisa ng 2027 may anunsyo ang presidential candidate ng oposisyon. So mukhang ito yata ang tatakbo Bam Aquino hindi tatakbo bilang VP sa 2028. I will not run for Vice President in 2028. So baka presidente ang takbo dito. Basahin natin yung mga komento ng mga tao rito Ayan si Bam Aquino, diba? Mukhang naisana naman tayo binutok pa naman siya, iba rin pala yung tinatago niya. Bida-bida ka kasi ay kung tumahimik ka na lang. Hindi kami madadaan sa drama mo na may malasakit ka sa mga bata at sa susunod na henerasyon. Hindi kami nakakalimot na ni minsan wala kaming narinig sa iyo na nagmalasakit ka sa mga kabataang collateral damage ng picking war on drugs ng tatay mo. May malasakit ka lang kasi convenient itong gamitin para sa pansariling agenda mo. Patawad, Sara. Hindi nakakalimot ang bayang sadlak sa dugo ng mga inosenteng bata na biktima ng mga patayan ng administrasyong Duterte. Hypocrite ka, wag kang corny as if you care for. I'm disappointed with Bam.
Sub 44 addict. So ito yung mga nabasa nating comment dito eh. All comments. Sure ball ng talo Dilawan sa 2028. Si Trililin ba naman kinuhang advisor ni hindi na kaya ipanalo sarili nun as barangay captain. Sayang pagkaakina mo pa, your ending is near. Dapat lang na mahiya ka tumakbo para sa mga biktima ng EGK na nilaglag mo. Dapat nga magsuot ka ng brief sa ulo kapag nalabas ka. Tusong unggoy, bagsak price tag. Gusto mo yung VP Mills Tay, siyang ang mga vote sa'yo. Kala namin matino ka na. Kahit tumakbo ka pa, kanino ka mag-busy, talo ka, hindi shit ka. Diyan ka na babagsak, ina mo. Ano kaya, bakit medyo hindi maganda yung mga comment dito ng tao kay Bam? Isang maikling tugon ng Pinos News sa Dugong na bilang sagot sa posibilidad umano ng kanyang pagtakbo bilang Vice Presidente. Talagang hindi kasi ang alam ng mga tao itong si Bam ay makaduterte na ngayon. Talagang nakakahilo yung politika na ito, no? Kung minsan. So sa mga nais pong magbigay ng komento o reaksyon, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section ng video para po maipahayag nyo ang inyong mga opinion o salubin patungkol dito sa ating ibinahagi. Kasi yun nga, parang kung ating titingnan itong nahuli nating nabasa, mukhang kinukuha ba itong si Bam para tumakbo katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028 na ayon nga dito ay mukhang hindi siya tatakbo. Hindi nga siya tatakbo bilang Vice Presidente. So malamang baka may plano ito na sana namin ay 3 grading period school year or 3 term school year. baka may plano itong tumakbong presidente kaya ayaw mag-vice presidente. So yun, at sana ay nagustuhan ninyo itong ating ibinahagi at maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.